Hello, Aries. Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus General Reading para sa sign ng Aries. Kunin nyo lang po kung ano yung nakarelate kayo. Tapan nyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na reading ang siyang makaka-relate tayo. So, subscribe lamang po kayo para maabutan nyo ang bagong reading, pag-upload ng bagong reading. Pero, since nandito na rin lang kayo, naniniwala ako may dahilan kung ba't kayo napadpad dito. Bukod sa algorithm, syempre, there must be something in here. Message from this card, message from this deck, or pwedeng sa deck na ito. Bawat card kasi may mensahe yan. So, pwedeng yung isa lang doon ang makarelate kayo. So, stick around and maaaring yung sa oracle, yan ang message. Ooh, mukhang galing sa breakup si Aries, ha? This is the Fool card. This is the beginning of the tarot, of the hero's journey. Zero kasi magsisimula ka muli. Infinite potential. You are ready to take that leap of faith. Ready ka na para mag-venture sa bago. Ready ka na para sa bagong chapter ng buhay mo. Maaaring nasaktan, heartbreak ito. Maaaring nasaktan in the most recent past, pero ngayon ikaw ay babangon muli at handa ka nang harapin ang bukas. Pwede din naman na this October pa lang mangyayari yung heartbreak na yan. At mararamdaman mo naman kung hindi na kayo magkasundo or rocky na yung relationship mo. Maaring ikaw ay overgiving, maraming binibigay, at maaring ikaw ay nasa isang relasyon na hindi pantay ang pagbibigay. Pwede din naman na very traumatic maging karelasyon mo ngayon. At so ikaw ay aalis na, lalaya na, at handa ka nang harapin ang bagong parang hoping for a new situation. Nice. Full card, core energy, bagong bukas, infinite potential, surprises, possibilities, taking the leap of faith, at pag-ako sa bagong chapter na gustong ibigay ng universe. Right after nan, ibang deck na to, magician. You are planning for your future, manifesting. Lahat ng kailangan mo ay nasa iyo na. So, kung hindi ka pa nakakaalis dito sa heartbreaking situation na yan, it's time to get out of it. Ikaw ay maaaring may karelasyon na Cancer, Scorpio, Pisces, or may kadil na Cancer, Scorpio, Pisces. Very emotional sila. Pero yung emotional na yun, hindi balanse. Parang lagi silang galit, pwedeng ganon, masungit, mataray, laging mainit ang ulo. Nagpapadala sa emosyon, hindi stable, kumbaga, ang kanilang emotional space. At yun ay nakaka-drain sa'yo. At dahil dyan yun ay, nasasaktan ka rin, alam mo yun, overgiving, stretching yourself way too thin, binigay mo na lahat, tas sila pa yung galit. Pwedeng ganyan. Alam mo yun, Aris ka, palaban ka pero bakit ikaw yung parang, for the lack of a nice term to use, pero ito yung sumagi sa utak ko, ina-under ka nung partner mo, and hindi naman sa dapat ikaw yung mang-under ha, pero it's more of dapat balance, equal give and take, pantay mo, kasi sabi ko lang equal give and take. Ito ay isang pagsasama, it doesn't matter kung romantic or sa colleagues mo to hindi pantay ang bigayan. Pwedeng kung sa trabaho, kung sa career, pwedeng overwork ka, underpaid. O kaya ang daming pinapagawa sa'yo, hindi binabayaran yung OT mo. Ganun ang itsura ng ng card na ito sa trabaho. Kung romantic relationship naman, pwedeng possessive ang iyong partner. Pwedeng siya yan, no? Cancer, Scorpio, Pisces, pero wag masyadong ma-hang up dun sa signs na sinabi ko. Pero pwedeng sobrang possessive. Isa sa inyo sobrang possessive and nasasakal ka na. At dahil nasasakal ka na, kahit sabihin mo pa kung saan ka nang gagaling, nagagalit lang sila. Alam mo yun, walang patutunguhan kasi lagi silang galit. And ikaw, tinatry mong intindihin, binibigay mo lahat, pero nauubos ka lang. At ito hindi pantay, may possessiveness. Gusto niya sa kanya lahat yung power. Gusto niya sa kanya lahat ng, I don't know, yung yaman or whatever resources that you have. Gusto nilang angkinin. Yan ang energy nito. Pwedeng ikaw din yun, Aris, ha? So, huwag kang magbulag-bulagan sa mga um, how you treat your partner. See how you treat your partner and pwedeng ikaw din yun. So, hindi kita i-absuelto, Aris. Pero yung iba sa inyo, maaaring ganun ang pinagdadaanan. Medyo mabigat itong yung last month, paborito ko yung last month na reading ng Aries Pwedeng continuation yun nito kasi may yung extreme na scenario na nabanggit ko doon is yung partner niya ay may mental condition. Dadali na sa isang facility, masakit man para sa kanya pero at gusto niya pang magbigay pa, hindi na siya masaya talaga.
So, parang it's either continuation nito yon o parang ngayon palang lalabas, ngayon palang magma-manifest yung, alam mo yun, nasampal ka na, natauhan ka na, na parang masakit na to, sobra-sobra na, hindi ko na kaya. Ayan o, tingnan mo, hindi ko na kaya. Yan yan o, gusto niya nang umalis, so tatakas na siya. What used to be his or her castle, yung something na healthy sana, tingnan mo, healthy food yun o. Healthy sana para sa kanya, or inakala niya na healthy para sa kanya, hindi pala, nagkamali siya. And so, tatakas na siya, aalis na siya. Ililay mo na yung burden down kasi pagod na pagod ka na, at nagkukos na lang ito ng heartbreak sa iyo. Heartbreak naman doesn't necessarily have to be break up eh. Pwede yung nasasaktan ka lang on the inside, akala mo aalagaan ka ng pinakasalan mo pero hindi pala, akala mo magiging masaya ka, nag-expect ka ng kaligayahan, sorry ko yung kasi marami masyado. Nag-expect ka ng kaligayahan pero pinapagod ka lang, restlessness, nahihirapan ka na dahil hindi ka na makapagpahinga. Pwedeng nauubos na yung energy mo kakaalaga doon sa partner mo. Pwede din naubos na yung energy mo kakapasensya sa partner mo. Pwede din naman na hindi ka na makatulog, restless na, hindi na makapahinga yung utak mo kasi laging galit yung partner mo. Alam mo, ang bigat na ng sitwasyon. At kahit pa hindi ka nakikipag-break, silently dying ka na inside. And pwedeng ito yung bagay na hindi mo maamin sa sarili mo, Aries. Siguro, feeling mo, natatakot ka na hindi ka makapagsimula ng bago o mag-take ng leap of faith kasi feeling mo mag-start ka from scratch and parang feeling mo pasensya. Feeling mo mahal na mahal mo yung partner mo, no? Feeling mo deserve ng partner mo o nung ka-deal mo, yung ka-connection mo, feeling mo deserve niya yung pasensya mo. Deserve niya na magtiis ka pa. Deserve mo na magtiis pa kasi pinili mo yan eh. Pero wag ka namang ganun ka-harsh sa sarili mo kasi kung ikaw na yung nasasaktan, maybe it's time to go. Tandaan mo, the power is within you. Magician yan, no? Kayang-kaya mo na manifest this month. Tapos ang core energy mo, full card, ready ka na to start something new. Ready ka na tumalon and take that leap of faith kasi masyado nang stretch way too thin. Kailangan mo na ng divine intervention at ito na ang sign. Ito na ang sign ng universe. Gusto kang biyayaan ng universe pero hindi maibigay yun sa'yo unless pipiliin mo. Unless ikaw mismo, sasabihin mo sa universe na handa na ako. Mukhang this October, kung hindi ka pa handa, darating din ang pagkakataon as in todo sampal. Pag ito tower, nako, todo sampal na universe na talagang masakit na, magbabawas, yan na. Siguro nahihirapan ka ng balansehin yung trabaho mo at pag-aalaga kay partner, o nahihirapan ka ng balansehin yung trabaho mo at pagtataguyod ng pamilya, pagtataguyod ng mga finanses sa bahay, paghahanap ng pagbabudget ng pera. Pwede din naman na yung partner mo, winawaldas yung pera mo, winawaldas yung budget sa bahay. So, it's so, yung upright niya, no, gino-juggle niya. Work-life balance, kaya niya pang i-juggle. Everything is fine, doing well, na-juggle niya pa. Pero ito, this month, magsisink in na sa'yo na hindi mo na kayang i-juggle. Mahirap nang i-balance ang mga bagay-bagay. Mahirap na i-balance ang pasensya, at ang return on investment kasi parang nauubos na lang, puro palabas ang pera, parang ganyan. Nahirapan ka na um, mag-isip ng bagong bagay para makalaya dito o mag-isip ng sitwasyon para pagtiisan palalo. Nahirapan ka na magplano para ayusin yung buhay ng partner mo. Kasi kung yung buhay mo lang sana ang problema, okay lang. Pero pinoproblema pa yung ibang mga tao. Nakakapagod, nakakawasak ng puso, nahihirapan ka. And to think parang hindi naman stable emotionally yung partner mo. Kasi if you are in a loving relationship, it should be balanced. So, equal, yun nga, equal give and take. Hindi siya equal give and take. Merong isang bigay ng bigay. Mukhang ikaw yon, Aries. So, gitnang-gitna ng reading mo, time to regroup, trying to recuperate, time to think of a plan. Kasi ito ay kasiguraduhan na nasa iyo ang lahat para magsimula muli. At core energy mo, full card, ready to start something new. Huwag mong hayaan na ang pagod na yan at ang restlessness na yan ang siyang magharing uri sa buhay mo. Napapagod na doon sa isang unstable na tao. Hindi siya nakakatulong sa'yo. Yung mental health mo, Aries. Anyway, kuha tayo ng mensahe mula kay Universe Oracle Card.
somebody is so tired and it's so heartbreaking kasi alam mo yung heartbreaking siya, hindi dahil ayaw mo na, kasi ayaw mo talaga siyang sukuan, pero heartbreaking siya kasi you're slowly dying inside. And pwedeng hindi mo pa maamin to, nakikita ng mga kaibigan mo, pero hindi nila ma-push sa'yo kasi choice mo na magstay. Choice mo na magpaabuso. Alam mo, Aris, pwede din na yung partner mo ang nakakaramdam nito ha. So, better have a self-awareness. Pwedeng ikaw yung abusive, pwedeng ikaw yung unstable. Not necessarily Cancer, Scorpio, Pisces. Energies could be interchangeable in any reading. Actually, any reading can be applicable to any sign nga eh. Kaya nga sabi ko, you are here for a reason. Um, you are being patient and pwede din naman na your patience is being tested. Pero know when to stop. Know when to assert boundaries. Dalawa ang lumabas. The Muse and the Astronomer. Oh, ang ganda oh. Basahin ko yung nasa guidebook para you can cast your own interpretation at mabigyan natin ng justice ang sinulat ng author. The Astronomer. Discovery. Augury. What's an augury? Ay, the Astronomer. Gold instruments wear. A telescope tilts upwards, revealing galaxies impossible distances away. The planets turn reliable and infinite, unaffected by the frantic lives of men. The astronomer thrives in shadows, for it is the darkest night that shows the brightest of stars. Where others look to books and history for knowledge, the astronomer knows that there are greater powers at work in the world. The constellations tell them what they need to know. You are in a complex situation, and clues on how to navigate it won't come from past experiences. Now is the time to look both beyond and within for answers and to trust in your intuition. Let go of the material needs and concerns that are holding you back and meditate on what your gut is telling you. Others who are like minded may be able to guide you. Be open to their perspectives but don't be bound by them. Hmm. Did I say more? May term dun yung ano ko eh, may term dyan yung kaibigan ko. Nasabi ko na to sa mga past readings, dinadalisay ng kalungkutan. Maaring ikaw ay parang nag enjoy ka dyan sa darkness na yan kasi that's where you are used to. Pero ang sinabi ng card na to, ang sinasabi ng card na to, you cannot heal from where you are broken. If this situation has hurt you in the past or still hurting you, hindi ka makakalagpas dyan unless you choose to do so. The Muse. Generosity. Naivety. Don't be naive daw. Wag magmaang-maangan, wag magpatay-mali siya, kapag nasasaktan na, wag nang i-endure. Laughter, flowing wine, the sound of someone playing the lyre. Sunshine streams into the square, bathing a gathering of dancing youths in its warmth. The muse doesn't see the world as it is, but rather its potential and dreams of a life of peace and equality. Peace and equality. Where is your peace of mind? Find your peace of mind, Aries. Never short of a song or a toast, the muse is an optimist and a lover, always ready with a kind word and a spare cup of wine. Now is the time to look beyond the bad news and embrace a little of that dreamer spirit. Any situation can be improved with hard work, but it also needs optimism, belief in the potential for a better outcome, especially if others believe in it too. Being jaded is for the world weary. Embrace positivity instead. Ito kasi, ito ay hard work and patience. Pero you may be, parang pinapractice mo siya in a misaligned way. Pwede kasing ini-enjoy mo yung situation kasi hindi kailangan ko daw maging patient. Ang sinasabi sa'yo, um, maging patient ka sa sarili mo and manalig ka doon sa proseso, lalo na kung aalis ka na. So,
manali ka na there will be a better outcome once you get out of the situation. Hindi porket nakasanayan mo ng maging masaya dyan sa current mo na relationship or maging kontento, it doesn't mean you have to stay there. Kasi there's more out there. So, ang sinasabi din ng astronomer card kanina, mayroong mga tao sa paligid mo. Sinabi ko nga bago ko i-draw yung oracle cards, maaaring nahihiya yung mga kaibigan mo na i-push sa'yo yung dapat mong gawin kasi maaaring sinabihan mo na sa kanila na huwag niyo akong pakailaman, sinabihan mo na sila na hindi kayo nakakatulong, huwag niyo na lang akong guluhin, yung gano'n, huwag niyong pakialaman yung decision ko. Pero maybe now is the time for you to ask help, or pwedeng tulungan kanila na manavigate yung situation, lalo na kung mag-isa ka na lang. So, applicable yun whether you are in a unsatisfactory work or pwede din naman na kung ikaw ay nasa unsatisfactory loving relationship. So, get out of your shell, get out of that comfort zone kasi too much na ang ginagawa sa'yo. So, iwan ko na yun doon, Ari. Salamat sa madilim na rin. Sana nakikita niyo pa yung cards. And salamat sa pagbisita. And like, share, subscribe lang po. And sana makita ko ulit next time. Ako po si A. And see you soon. Bye-bye!